Welcome back mga kaaltab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny at magbibigay po tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Although masama po talaga ang panahon sa mga kumbaga binagyo ni Karina nakikidalamhati po si Mr. Destiny at sana po sa mga Aldab Nation, sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior na naapektuhan po ng bagyong yan, sana po wala po sa inyo nasaktan. Kumbaga okay lang po kung malipiran, matanggalan ng bubong. Hindi ko naman sinasabing po ang ibig kong sabihin iiwas na lang po yung disgrasya, di po ba? Mas mabuti pa pong ligtas kesa naman po na ipilit na isalba yung bahay kung hindi naman po pwede. Di po ba? Kumbaga lumikas na lang po ang bahay, nagagawa po, pero ang buhay ay hindi na po na ibabalik. Real talk yan mga kaaldab. Well, pag-usapan natin to. Bakit nga po ba malakas talaga ang Aldab? Bakit ba tayo nag-trending na naman? Bagkus imbis ni si Mark Anthony Fernandez ang trending, si Catherine na nasa Canada, si Alden Richards nasa Pulang Araw, nangibabaw pa rin po ang Aldab. Nakakatuwa po, hindi man tayo nag-top 3, top 1, pero sa trending, naging number 3 po tayo. Ito, sapat na po para mapamuka sa mga nagsasabing wala ng Aldab. Paano walang Aldab kung nagte-trending? Paano wala ng Aldab kung kami pa rin po ang nananalo sa social media? Di po ba? Ito yung pinapaliwanag at lagi ko at paulit-ulit ko pong sinasabi sa mga bitter po na galing din naman po ito sa social media. Galing din naman po ito sa mga website ng mga panahon ng Aldab. Hindi naman po nila isusulat yan kung wala pong katotohanan. At yung libel po ng una kumbaga kinakatakutan pa. Hindi pa masyadong marami po yung gumagawa ng fake news dahil ang cellphone nung araw masasabi natin hindi ganun ka high-tech. Hindi po ba? At sobrang bagal po ng internet. Real to kasi naranasan ko yan mga ka-Aldab dahil kumbaga lahat po kasi ng kalye serye na pinanood ko lamang na lamang po ang YouTube. Ibig sabihin yan sa YouTube po ako nanonood dahil hindi po ako makapanood ng mga panahon na yon dahil may nagtitinda po ako. Ang uwi ko sa bahay kung kailan nga po tapos na ang barangay, di po ba? Hindi naman po pwedeng tumigil ka sa pagtitinda at panoorin mo muna yon. Araw-araw yon po ba? Kaya ang ginagawa ko sa YouTube po ako nanonood, sa internet, sa magpapaload po ako ng 50, pero napakabagal, sobra. Real talk to, sobra. Mapapanood mo lang siya kapag madaling araw. Pagkatapos na madaling araw, hindi mo na siya mapapanood, hindi mo na siya magagamit sa araw. Sinasabi ko lang po ito para lang klaro, lalo na po sa mga dumadaan at bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny. Kaya nga po, yung mga naglalabasan ngayon, totoo yan, walang edited yan hindi po wala mga filter yan, talagang sina Alden Richards at si Maine Mendoza po yan. Hindi po kasi katulad ngayon na pwede ka na mag-edit, pwede mo nang baguhin ang muka, pwede mo nang ibahin ang muka para lang masabi na siya yun, di po ba? Kumbaga sila Dave Johnson nga, pwede mong papuntahin sa Divisoria. Naalala nyo po ba? O napanood nyo po ba? Napanood nyo po ba yung Jessica Soho na kung saan mga celebrity ang nasa Divisoria at kumakain po ng kwek-kwek, kumakain ng balot, di ba? Doon pa lang mapapaisip na po kayo, no? Sobrang high-tech na po ngayon, kaya kumbaga yung iba napapaniwala nila na sina Alden at si Catherine may relasyon, nagagawa po nila, pero tignan po ninyo kung ano po talaga yung totoo. Sino nga po ba yung paniniwalaan ninyo? Kaya nga po kami kalmado at kampante. Gaya nga po ngayon, sabi ko nga po, hindi man lang sumama si Mengay sa kay Congressman Arjo. Pero nag-post si Maine na mag-ingat sa sobrang lakas nga po daw ng ulan, tuloy-tuloy, mag-ingat daw po ang
mga Pilipino. Ibig sabihin yan, si Mengay talagang pagdating sa mga kababayan niya, talaga naman pong bumubuhos yung, kumbaga, ibig kong sabihin na nagbibigay siyang payo, nagbibigay siya ng babala. Di po ba? O bakit hindi po siya sumama kay congressman? Tapos marami magre-react na ganito ganyan. Hindi nga po talaga totally mag-asawa. Kasal serye lang po kasi. Di po ba? Kasal serye lang po ang nangyari at naganap. Ito'y sarsuela lang po. Para lang po matapos ang sarsuela, para lang po maibsan, kumbaga ang senaryo, yan po talaga yung kinalabasan. Real talk to mga kaaldab. At sa pelikula ni Bossing, sa mga nagtatanong, ang magiging director po niya si Mr. Tobiera. Binibigyan ko lang po kayo ng mga update at ganap. Kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi ko sinasabing, kumbaga, gagawa ng pelikula si na Bossing at si Alden Richards. Di po ba? Wala po tayong, kumbaga sa ngayon sigurado ko mga kaaldab na kakausapin ni Alden o ni Bossing si Alden para gumawa ng pelikula. Kasi marami po talaga nag-aabang, marami po talagang gusto. At narinig nyo naman po kay Alden na kumbaga mayroon pa po siyang isang gagawin. O baka may mag-react dyan na Mr. Destiny, dapat i-anunsyo po ni Alden na kasama siya ni Bossing. Hindi po yan i-anunsyo. Kumbaga secret po yan. Sekretong pag-uusap lang po yan. Gagawa po sila ng pelikula pagkatapos walang promotion na mangyayari sa GMA Kapuso. Parang tinago lang po. Parang ang magpo-promote lang po talaga ang TV5 o yung MSET. Kumbaga kung ano po yung ano ba to, APT Studio po magpo-promote. Sila po. Pero si Alden pagka magpo-promote sa labas lang po siya, yung mga interview, pero hindi po siya sasama sa parada. Yan base lang po sa mga nakakalap nating impormasyon, yung mga masasabing, kumbaga, yung mga, ano nga po ba tawag doon sa mga kasunduan. Ito yung kasunduan na pipirmahan ni Alden, nagagawa sila ng pelikula na ito po pwede kong gawin, ito po pwede kong ipakita, tapos ito bawal to, hindi ako pwedeng mag-promote, hindi ko po pwedeng kumbaga ganito ganyan, baka mag-guest ako sa Itbulaga, hindi po pwede, di po ba? Yung tipong guest ka Alden, di po ba? Kasi sigurado hindi siya papayagan ng management di po ba? Real talk, yun nga lang po sa Family of Two, si Sharon Cuneta lang po yung pumunta di po ba? O baka mag-react kayo, hindi naman pumunta si Julia Montes di po ba? Hindi naman po talaga papupuntahin dahil buntis nga po si Julia Montes. At siyempre, kumbaga yung malaki na yon yung tiyan niya, kaya hindi talaga po pwede. Sensitibo nga po kapag nanganganak si Julia Montes. Kaya ang sabi ko sa inyo mga kaaldab, lagi lang po kayong tututok sa channel ni Mr. Destiny. Marami po kayong malalaman, marami po kayong update na kumbaga matututunan po sa channel ni Mr. Destiny. Sabi ko nga, yung mga basher po natin, yung mga cut din, Armain, kapag ako nakaka-encounter niyan, bagsak sila. Di po ba? Hindi sila makaporma, hindi sila masabi na ganito ganyan. Kasi kung titignan mo di po ba? Ang daming mga reaksyon, ang daming mga komento na okay lang yan, Mr. Destiny. Na talagang mga bitter sila. Kasi hindi sila, alam ba, magsasabi na maraming cut din. O, kita nyo, isang photos lang po ang cut din sa Canada. Tapos sasabihin nila marami. Okay lang. Di po ba? Hindi naman po tayo namimilit Kung marami sa palagay nila, kung sa tingin nila na ubod ng ganto ganyan, okay lang. Basta sa akin, ang importante lang, di po ba? Kung ano lang po yung nagaganap, kung ano lang po yung nababasa ninyo, napapanood, okay lang po yan. Real talk to mga kaaldab. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest
at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.